Isang kabang-abang at positibong senyales ang makikita kamakailan lamang ang pagbisita ni General Romeo Bronner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, at ni Defense Undersecretary for Strategic Assessment and Planning Undersecretary Ignacio Madriaga, sa isang Anzac-class frigate ng Australian Navy, ang HMAS Warramunga, na nakadaong sa pier ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ang HMAS Warramunga ay ang pangatlong barko sa Anzac class at ang maaring isusunod na decommission ng Australian Navy pagkatapos ng FF-150 HMAS Anzac. Maugong ang posibilidad na maaring may interes nga ang Philippine Navy sa mga barkong ito bilang mabilisang pagdadagdag ng puwersa ng bansa, ngayong nagbabanta na ang China ng isang digmaan, at dahil na rin sa mas bago pa ang mga barkong ito kumpara sa ating mga Del Pilar class at Conrado Yap class surface combatants. Isang malaking dagdag sa naval power ito sa ating Navy dahil sa taglay nitong mga armaments na mas capable pa ito kesa sa ating kasalukuyang Jose Rizal class at kahit sa alinmang mga kasalukuyang mga warship ng China na nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea. Nilibot at pinakita ng Australian Navy kina General Bronner at Undersecretary Madriaga ang capability ng barkong ito na magbibigay sa kanila ng idea sa firepower na kayang ibigay nito sa ating Navy. Ang Australia ay sinasabing interesadong ino-offer ito sa Pilipinas upang magkaroon nito ng maasahang surface combatants, habang hinihintay nito ang pagdating ng dalawa pang fully armed corvette nito sa South Korea, na kahapon lamang ay nilabas na ng Department of Budget and Management, ang pang-apat na Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng 6 billion pesos para sa project na ito, na umaabot na sa total na 18 billion pesos, o 60% ng kabuohang kontrata. Nangangahulugang lagpas 50% na ang progress ng dalawang barko, na nangangahulugan ring matutupad ang 2025 delivery ng unang corvette, at 2026 delivery ng ikalawang corvette. Lubhang kailangan ng Pilipinas ng mga ganitong barkong pandigma, lalo na ngayong nangangailangan na agad ng mga floating assets ang ating Navy, dahil sa gagawing mga trilateral naval drill and patrol ang ating bansa kasama ang Navy ng Japan at Amerika, na sinasabing hindi lang sa loob ng 12 nautical miles ang gagawing joint patrol, kundi iikutin na nito ang hanggang 200 nautical miles sa loob ng ating exclusive economic zones, na siguradong aalmahan ito ng China. At upang mainis pa itong China, ay magtatayo pa ng 28 na forward operating base ang ating Navy, na karamihan ay itatayo palibot sa West Philippine Sea. Inaasahang aalmahan na naman ito ng China, ngunit ayon sa ating Navy, problema na ito ng China kung magagalit sila dahil wala umano tayong pakialam sa gagawin nila. Sinasabing maaring ang ilang mga forward operating bases ay itatayo sa gitna ng karagatan, at maaring gagamit ang Pilipinas ng mga oil rig bilang forward operating base nito. Ang plano na ito ng Navy ay bahagi sa ginagawang hearing ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, na bahagi rin ng Senate Bill 654 on Philippine Navy Archipelagic Defense Act ni Senator Francis Tolentino noong 2022, na naglalayong magtatayo ng mga bagong forward operating bases, na mga maliliit na outpost, bilang suporta sa mga operasyon ng Philippine Navy, at pagpapatibay na rin sa ating pagmamay-ari sa mga teritoryong ito. Ang mga joint patrol natin hanggang sa 200 nautical miles ng ating EEZ, kasama ang ating mga kaalyado, at pagtatayo ng mga additional bases sa West Philippine Sea, ay indikasyon na ang dating pag-iwas sa gulo ay unti-unti nang iiwanan ng kasalukuyang administrasyon sa kadahilan ng hindi ito gumagana at wala tayong napapala. Tulad ng sinabi ng kasalukuyang Pangulo na umiiwas pa rin tayo sa gulo, ngunit hindi na pwede ang dating pagyuko sa China, dahil kasama ang ating mga kaalyado, at sa simpatiya ng buong mundo, ang Pilipinas ay tatayo laban sa isang makapangyarihang bansa, upang ipakita sa buong mundo, na ang kasabihang, ang may kapangyarihan ay siya laging tama,
ay hindi dapat manaig sa ating mundo. Ang nasa tama, ay dapat ang siyang may kapangyarihan.